a lot. Alright, let's do this for the algorithms. Welcome to the Powerful Comics Man podcast. This is Gerald Dorado. Pag-usapan natin ang isang pangyayari na tunay namang yumayanig sa buong Pilipinas at sa puso ng lahat ng Pilipino saan mang dako ng mundo. Yun na nga, paghihiwalay ng isa sa mga long-standing na love teams dito sa Pilipinas. Okay, ang Katniel. Ito nga si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay umamin na sa wakas matapos ng ilang buwan ng spekulasyon na sila ay hiwalay na. Ay ngayon ay break na nga talaga sila at pareha silang nag-release ng mga statement nila sa kanya-kanyang Instagram. And ito nga, sinasabi nila na chapter closed. Okay. So, there's a lot of things about this story that really affected people. Sa akin, kebs lang. Okay lang, di ba? Pero pag-usapan natin dahil trending siya. And also, there's also a few things that we can say more than just the chismis. Actually, wala naman ang pakialam din sa mga sinasabi nilang dahilan yung ba't nag-break, diba? Kasi nangyayari talaga yan eh. Sabi nila meron daw infidelity involved, tapos si Andrea Brillantes, may mga ganun. May iba pang pangalan and wala na pakialam doon, sa iba nyo na lang puntahan yung mga kwento na ganun. What I'm gonna talk about here is more on why this story affected a lot of people, even those who are not really Katniel fans. Siguro number one dun is even non-Katniel fans know who Katniel is. Okay? So inescapable ang personality nitong dalawang to, lalo na kung nasa social media ka, 'di ba? Tapos kasi they had been pushed relentlessly by ABS-CBN dahil yan yung isa sa kanilang mga premier love teams. Okay? So lagi silang magkakasama sa mga telenovela, sa mga movies since 2010s. And etong mga bata na ito ay enduring, 'di ba? Ito yung mga statements nila. And 10 years of Katniel, sabi nga 11 years daw eh, 'di ba? So one reason is because they're inescapable. They had been pushed to our throats and deserving naman na kasi parehas man silang masipag, and the fact that they are still at the top 10 years, 11 years later is a testament to their hard work and they know what they're doing basically, or at the very least they are handled very well. And ito yung mga posts nila. I'm sure madami nang nag-share nito, so hindi ko nababasahin. Okay? Na alam nyo na kung anong mga post niyan. Yung isang dahilan pa is of course yung haba nung relationship nila na 11 years. It affects different kinds of people in different ways. Those who experience the same ng mga long-term relationships, nakaka-relate sila dyan, 'di ba? Mga 7. Siguro pag lumagpas ka ng 5 years kayo, medyo na 'yun eh. Matigasan na 'yun. 'Di ba? So, what more mga 10 or 11 years, 'di ba? Para 'yun dun sa mga naka-experience ng the same. And also, yung mga hindi nakaka-experience nun, 'di ba? Yung mga hindi nagtatagal ng relationship, parang wow, 'di ba? Parang 'di ba? 10 years na kayo, baka nangyari sa inyo. Ako nga hindi makatagal, 'di ba? So idol sila nung mga ng mga laging nagbe-break, 'di ba? Tapos yung mga yung mga no boyfriend since birth, they are really you're gonna have to feel the pain of the time invested, and then eventually hindi rin pala kayo ang forever ng isa't isa. Those kinds of thoughts will mess you up a little bit, 'di ba? Kasi yung parang second hand regret 'yan eh. And also, like I said, these two people had been in our consciousness, whether you follow them or not. Kilala mo sila eh, 'di ba? I've never seen a single movie of them,
Pero kilala ko sila, 'di ba? Hindi ko naman sila pina-follow. Lagi ko silang nakikita. Alam ko yung Katniel. And kumbaga parang for more than a decade, naririnig ko na yung Katniel na yan. Tapos biglang maghihiwalay sila. Although ako, hindi naman ako affected. Pero since I know na madaming affected talaga eh. So I'm just trying to enunciate. Kumbaga sasabihin ko lang kung ano yung or at least I'm gonna try to explain kung bakit kayo nalulungkot para sa kanila, 'di ba? Kahit hindi niyo naman sila kilala, kahit wala naman talaga kayong pake. I suppose yun ang naiisip ko ngayon, 'di ba? Kung meron pa siguro baka maisip ko mamaya. Okay. So, ang isa pang point na gusto kong sabihin dito is regarding the 10 or 11 years. Nakalagay kasi dito 10 years eh. Pero sinasabi dun sa mga narinig ko, ito pala 11 years. These are 11 years that these are 11 years that brought me joy. So 11 years talaga sila. I don't know. Basta 11 years. 11 years na lang. Sino kasing naglagay nitong 10 years na to? Buisit ka, 'di ba? Ayun nga, regarding the longevity of their relationship. It's I don't know, kasi if you're gonna be in a relationship, hindi ko alam kung anong klaseng relationship meron to eh. Pero I'm guessing na they are in there to be together, hopefully forever. That they will end up marrying each other. Although ano lang pala siya eh. Si Daniel is 28 years old and Catherine is only 27. So bata pa sila. And naging sila 11 years, edi 17 years old si Daniel. And kita mo naman, gwapong-gwapo, mayaman, sikat, artista, 'di ba? Kumbaga, I don't know I'm not gonna judge him or anything, pero there's a lot of young men his age, parang would like to try being with different kinds of women around this age. During this time, okay? Sa mga unang panahon, ibang mundo yun eh. Hindi niya naranasan pa yung naranasan ni na Gerald Anderson, ni na John Lloyd Cruz, di ba? Diba? Kumbaga talagang minaximize nila yung kagwapuhan at pagiging artista nila sa panchichiks eh. Etong si Daniel Padilla, kung ginagawa man niya yun, hindi natin alam. Pero wala tayong ebidensya na ginagawa niya yun. So let's just assume na stick to one si Daniel Padilla. Diba? Or at least, kung kumbaga, hindi siya nag-e-entertain masyado. Pero syempre, alam ko may nabalitaan pa ako. Type niya yung utol ni Ann Curtis na pinagselosa nitong Catherine Bernardo na ito. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang kanyang self-restraint, kung gaano katakas ang kanyang moral fortitude to tawag dito. Kasi sinasabi nila, yung ibang rumors, parang may nag-cheat. Hindi ko alam. So, I suppose this decision also involves their youth. Ang akala ko dati, on-screen partners lang sila eh. Di ba? Di mo alam kung they were just kind of forced to be with each other dahil love team sila, di ba? Kaya ka na-fall doon sila sa isa't isa is because lagi silang magkasama sa mga trabaho, di ba? So since they are both attractive people, then madali na yun. Di ba? Si Daniel Padilla, gopings naman talaga to. Tapos tong si Catherine, di naman, maganda rin naman talaga. Di ba? Kung, easy access na sila sa isa't isa. So, yun, malamang magkakasama sila lagi sa shooting, sa travels, and kung saan pa. So, it's very easy for them to get stuck with each other, both professionally and in their personal lives. So, maybe that's a factor, and hindi nila na-explore yung ibang options nila. So, I suppose that's one thing that happened, and probably yung mga management nila, bakit hindi na lang kayo? Parang binuyo-buyo yun siguro yung mga to, di ba? Hindi na lang kasi maging kayo para totoo na yung ginagawa nyo, di ba? Yeah, parang career move na rin yun eh. Yun ang hassle ka talaga dito sa sa love team culture na ito, 'di ba? Parang we can't really tell. Pero I'm sure merong mga diyan eh, yung mga tao sa showbiz,
that would go certain lengths. Hindi naman siguro coerce, hindi naman siguro sila pinipilit, no? Pero may mga susulsul dyan na parang, kung may ka-love team ka, ba't hindi mo na lang totohanin niya? Ganyan. So, yung iba naman, nakinig, di ba? And like I said, these people are very attractive people. So, it's easy na magka-crush ka. Let's say kung kay Lisa Soberano, ka-love team ko yun. Kunyari, di may in-love din ako doon. Diba? Lagi mong kasama. Diba? Tapos ito si Daniel Padilla. Sino ba yung mga ka-love team ni si Enrique Hill? Diba? Tapos yung Jadine. Diba? I just saw Nadine Lustre personally sa isang event and she's a very attractive person. Ganda ng ngiti niya. Pag ngumiti si Nadine Lustre, pag naka-normal lang siya, sakto lang, siya may maganda. Pero pag ngumiti siya, di ba, nagre-radiate yung kanyang kagandahan at ang kanyang energy sa mga tao, sa mga nakakakita. Makikita mo yung X factor pag ngumiti siya. So, one more point that I'd like to inject just to close this episode is siguro if you are in a relationship na tumatagal na ng ganyan and ang goal mo in getting into that relationship, 'di ba, is to be with the partner that you have, to get married kung gusto nyong magpakasal. Tapos mga 10 years, siguro pang mga 7 years na tapos hindi ka pa rin papakasalan. Diba? Kasi kung yun ang goal mo, kung ang goal mo ay maging magkatuluyan kayo eventually, more than mga 7 years tapos hindi pa rin kayo kinakasal. You would have to talk to each other kung ano bang ginagawa ninyo. Diba? Ano bang ginagawa ninyo? Kasi tagal nyo na. If your goal is to be with each other, then why not do it as soon as possible, as soon as you have decided that you really want to be with this person for the rest of your life. Kasi kung hindi mo naman gagawin yun, para saan? Kung yun ang goal nyo, why delay it? Pero although, at least 28 and 27 lang sila, di ba? So, hindi pa naman sila gurang. So, I suppose they did it. They broke up. Sakto lang yung timing before sila mag-30. So, Daniel Padilla would still have a few years in his 20s para mang-chicks. Diba? Ayoko maging explicit ngayong episode na to. Okay, so humayo ka, Daniel Padilla, at magpadanak ng yun. Tapos si Catherine naman, based dun sa mga nakita kong nag-break from long-term relationships tapos naghiwalay, isa doon biglang mag-aasawa ng mabilis. Parang sino ba 'yun? Si Alodia tsaka si Will Dasovich, di ba? Ang tagal nila. Mga ilang years yun More than 5 years, I think. And right after breaking up, Alodia got a new boyfriend and less than 2 years lang ata sa estimation ko, nagpakasal na si Alodia. So, ganun. Ang bilis. Relative to her relationship with Will Dasovich. Sa mga personal friends ko, I've observed the same phenomenon and I'm sure may iba pang mga celebrities na nangyari yun I'm guessing, hindi ko naman alam for sure, pero I'm guessing that yung nagpakasal right after is probably hoping that the other partner would ask him or her na magpakasal, diba? Pero hindi niya nakukuha. And then, I don't know, maybe habang tumatagal tapos walang direction, walang definite na kahantungan yung relationship nyo, you are just dragging yourself along with the relationship, along with your partner. So, it's best kung mag-calibrate kayo kung ano talaga yung intention nyo sa isa't isa. Kung ano bang ginagawa natin dito. Yun lang. So, kung nasa relationship ka, tapos dragging na ang tagal nyo na, hindi pa rin kayo nagpapakasal. Tapos, ito yung importante, dapat iniisip mo na, magpapakasal din kami eventually. Yun ang nasa isip mo. Meron kasi mga tao na hindi kami magpapakasal. Parehas kami hindi naniniwala sa kasal-kasal na yan. Kung ganon, I don't know. There are
couples who make it, 'di ba? May mga nagtatagal na kahit hindi sila kasal, meron namang mga hindi. Pero if you are hoping to get married with that partner of yours and walang gumagalaw, hindi siya gumagalaw, every time na i-bring up mo yung topic, may mga excuses siya, then probably you will just end up like Daniel and Catherine. And siguro last thing that I'm gonna say is dun sa mga fans, kalmahan nyo lang. Huwag kayong gumawa ng kulto ng katulad nung sa Aldab, 'di ba? May mga magkakaroon ng conspiracy na hindi naman pala. Hindi talaga sila hiwalay, may mga anak sila. At ikaw Catherine, huwag kang pupunta ng Amerika dahil baka sabihin ay buntis ka. At magkaroon pa ng conspiracy. Dito ka lang. Okay, pakita mo na hindi lumaki yung tiyan mo. And also, yung mga fans, yun nga, kalma. Tapos, etong si Daniel at saka si Catherine, like I said earlier, they are still very young, diba? And I think you have, if this relationship, like you have decided, is not for you anymore, I think you have chosen a perfect time for you to end it. And it seems like you have ended it in good terms. I'm sure there's still pain involved, pero by the looks of your posts, it seems like it's nothing beyond forgiveness, and you have probably forgiven each other already, and just taking your time to get back. Pero itong si Daniel Padilla ay mukhang atat na atat nang mag-get back. Pero ikaw, Daniel Padilla, sige, gawin mong lahat ng gusto mo, pero sana wag kang mabuntis siya. pero bahala sila, wala akong pake. So, yun lang. Paalam.